Hi Hi guys! guys! Welcome back na naman for another podcast. I'm with Kenneth, and he's one of my closest friend, one of my family friend, ever since. And tatalakayin natin yung, life experiences niya and how he thinks and yung mga, thought process niya in life. So, Ken, you ready? Yeah, ready na. Let's go. Go, So, let's go. how's Christmas? How's New Year? Kamusta yung celebration? Okay lang, nandito, buhay pa rin, humihinga. You know, na-enjoy ko rin naman yung Christmas break ko. And gano'n, nakakapaggala rin, Mm-hmm. nakakapagpuyat, You know. nakapaglaro ng basketball. You know. Yun. All Th- goods. So all the, yung Christmas break mo, you're just playing, relaxing, that's all you do. Ano yung mga ginagawa mo nung Christmas breaks? Wala pang school ngayon, what you do? Like, ano yung mga activities na ginawa mo? Nagpupuyat. Wow, that's a good activity. Yung assignment ko nga, hindi ko pa nagalaw last year, since last year pa. Wow, that's crazy. So, kamusta yung school, throughout this year? How's the school? All goods. Okay rin yung grades, mataas rin. You know? How's, Yeah. kamusta yung last semester mo this last month, right? Last Uh, school year? yeah, this is your last semester, right? Yeah. No, next So, semester. oh, next This yeah, semester. this is only the first semester. I see. Yeah, first semester Gotcha. pa lang to, guys. So, sa September, may September pa kayo. This year, may September, December pa pala kayo. No, like next semester like February. Yun na yung last Oh, semester ko. I see. I mean, Patapos pa sorry. lang yung first semester namin. I see. So, kailan magsisimula yung next semester? Like February, February. And then next month, matatapos June. sa June. Yeah. So, summer. Graduation na rin namin. Summer na din at the same time. Yeah. Wow. Wow, congratulations. You're almost there. You know what I'm saying? Yeah. Thank you, thank you. Ano ba, top of your head? Ano ba yung course top of your head na gusto mong kunin? Hindi ko pa alam, undecided pa ako. Baka engineering, Mm-hmm. nursing, doctor. I don't Mm-hmm. know. Undecided pa, guys. I see. Nag-iisip pa. Pero kung sa tingin mo, kung one decision, you only want one choice right now, ano yung kukunin mo? Siguro doctor. There you go. Wow. I'm looking forward to you, man. Kailangan namin ng doktor, man. Kasi malaki yung sahod. Kasi malaki yung sahod. Alam mo ba, kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo, you're not gonna, hindi ka tatagal doon. You know what I'm saying? Kahit malaki pa yung sahod, pero hindi mo naman gusto yung ginagawa mo. Pero Do you believe in that? para sa akin ko is basta malaki yung pera, nag-e-enjoy talaga ako. Nag-enjoy ako basta malaki yung pera kahit ano pa yun. Kahit ano pa yan, basta Mm. pera. Mm. Damn, really, huh? Why is that? Why is that? Money will make you happy? Yes. And at the same time, matutulungan mo yung pamilya mo, 'di ba, pag may pera ka. Mabibili mo yung mga like needs and wants nila, Uh, makakatulong ka sa mga bills or ganun. At uh, saka may enjoy mo rin yung sarili mo syempre kasi may pera ka. 'Di that's ba? true. That is true. Wow. Hindi ko alam kung what is that called, but di ba kung sa tao, merong taong tawag na practical, right? So what is that called na hustler? Is that called a hustler na kahit ano, basta, makakuha ko ng pera. Is that what it called, hustler or hindi? I think so, yeah. Hustler? Yeah. Wow. Kent has mindset of a hustler. Hindi ko alam kung hustler yun. What do you Pero think? I think so. I think so. But now, Okay. and what one Nasa interrogation ako, guys. and one thing pala guys, me and Kent are the same. Pareho kami ng dialect, which Yes, is sir. Ilonggo. We came from Mindanao, and I'm from Marbel, Coronadal, South Cotabato, and I'm proud to be Ilonggo and proud to be in Marbel. And Kent is
1 hour away Yeah, 1 hour away. sa amin. I'm from like Isulan, Sultan Kudarat, 1A from Coronadal City. See? So, yeah. Malapitan lang, guys. Yeah, 1 hour drive. 1 hour lang. drive. So, shout out sa mga, kung mga nanonood man kayo. Kung galantaw ka mo sa Amon, shout out sa taga Marbel. Shout out Sa sa taga Coronel, taga Isulan. taga Isulan. Yeah, shout out sa inyo You dyan. know. And if you guys know Kent, comment down below. Kent, nakita? Comment down below kung taga Isulan kayo, guys, or Yeah, taga no? Coronadal. Yeah. Kung taga Marbel, So, yeah, good to know. Alam mo ba kung bakit yung mga pure Ilonggo ka, 'di ba, Kent? Alam mo ba bakit history, Alam mo ba bakit bumaba yung mga Ilonggo sa Mindanao? Do you know that story? No, hindi ko alam, guys. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Ngayon ko lang na ano yan. Really? Yeah. Kaya 'di ba kung iisipin mo, saan ba talaga nag-originate yung Ilonggo? What do you think? I think sa Mindanao. No, bro. Where? No, bro. Nasaan? Ang Ilonggo nag-originate talaga sa Iloilo. Oh, so Visayas. Visayas. Yeah. Research ko lang to, guys, is nag-originate talaga yung mga Ilonggo sa Iloilo. Lahat ng mga Ilonggo na bumaba sa Mindanao, sa Bacolod, nag-originate talaga yan sa Iloilo. And yung mother tongue ng Ilonggo is Hiligaynon. Hiligaynon, right? Yeah. And yung pinagkaiba ng Bisaya sa Ilonggo is really big difference is because yung mga Bisaya galing sa Cebu. Tapos yung mga Hiligaynon, mga Ilonggo, galing sa Iloilo. Pero part lang siya ng Visayas. And then, bakit bumaba yung mga Ilonggo sa Mindanao? It's because nagsabi yung government na, maraming lupa doon sa Mindanao na hindi na de-develop. So like, bumaba yung mga Ilonggo doon. Kinuha nila yung opportunity na yan. Kaya may mga Ilonggo doon, may mga Bisaya, may mga Ilocano, nandun sa Mindanao. Pero parang dominant ata doon mga Ilonggo and Bisaya sa Mindanao. So ngayon, this cause na, nagalit yung mga Muslim dahil sa, sa government decision na, kami yung, matagal na kami nandito, right? Ba't kailangan pa ng mga ganito mag-develop, ba't nyo papakailaman yung land namin. So, that's one of the reason bakit nagkagulo yung Mindanao. So, so Muslim pala yung nauna sa Mindanao. Muslim talaga. Dahil sa government, kasi madaming opportunities doon, madaming lupa, madaming resources. So, ang ginawa ng government is, like, yung ibang tao na nakatira sa Visayas or sa Luzon, pinalipat sa Mindanao. That's true. Kasi sa Mindanao pala noon, wala pang katao-tao. Wala pang katao-tao. So, originally sa Muslim talaga yung land Yes. Sila yung nauna. Pero, talo lang yung mga Muslim. Kasi wala silang kasulatan. Government magaling sa, you know what I'm saying? So, wala silang like papel documents whatsoever. Ikalaban mo government nun eh. Mahirap yun. Yeah. So guys, yun lang yung mga deep research ko, na curious kasi ako. Bakit ano yung dialect natin, saan tayo naggaling, saan tayo nag-originate. See, one thing about is thankful din ako sa mga research, may mga ganyang information na nalalaman ko, So, yeah, yun yung mga history natin. You know what I'm saying? As being a Ilonggo and kung saan tayo nag-originate. So taga Iloilo pala tayo. Yeah. Tanungin mo si mama mo at papa mo. You know what I'm saying? Kasi, tinanong ko din si mama at papa. Saan ang galing yung mga lola natin? Iloilo, Bacolod, yung mga ganun ba? Yung roots ng family. So, yun. And then, tama nga yung research, yung nakita ko sa internet. So, yeah, man. Yan yung mga history natin. So, you ready for your first question? Yeah. Alright. So, ngayon, Kent, malapit ka ng mag-graduate.
and you're going towards your career, your goals, whatever you like. Ngayon, sa exact moment na to ngayon, anong nararamdaman mo na are you living your own life or someone else expectation? Like, sa ngayon ba masasabi mo na kung ano yung gusto ko, I live my life on my own or kunwari expectation ni mama mo, expectation ng magulang mo na ganito yung buhay mo. What do you think? Siguro both. Both? Yeah. Kasi syempre nag-expect yung magulang mo na, ay, ganyan, si ganyan. Nag-expect na makagraduate ako, makakuha ako ng magandang trabaho. Pero at the same time, syempre, kailangan mo rin mag-live sa expectation ng sarili mo para ma-enjoy mo, you know? Like, magawa mo yung mga gusto mo, mabili mo yung gusto mo, pag-graduate mo, yun. I see. So, is it hard to live on others' expectation or no? Yes, mahirap yun, guys. May pressure? What's the Definitely. pressure? Alin ba, nag-expect yung magulang mo na gagraduate ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Paano kung hindi ka nakagraduate, hindi ka nakapasa? So, mahirap yun. Masakit yun sa damdamin nila kasi nag-expect yung magulang mo na ng ganun, tapos hindi pala nangyari sa'yo. Hindi mo pala hindi mo na-achieve yung expectations nila. I see. So, anong masasabi mo na you're living on your own life? What do you think about that? Na kung walang expectation sa magulang mo, tapos nililive mo lang yung sarili mo, what do you think about that? Wala bang pressure? May pressure din. Walang pressure. Really? Walang pressure kasi like, mental block ako. It's okay. Take your time. Kasi like magagawa mo yung gusto mo. Like hindi naman sa lahat ng gusto, like parang magaan yung loob mo, alam mo na na walang nag-aanong ng tao sa'yo. Yun lang guys, may mental block ako guys. Like hindi ko alam. Alam ko yung sasabihin ko like pero hindi ko alam paano i-explain. I think na-confuse ka lang siguro sa ano nga yung ulit mo yung question ko is live your own life or someone else expectation, na confused ka ata doon. So live your own life is just like kung ano yung gusto ko and who I wanted to be, ano yung gusto kong achieve, I can get it. Pero yung live someone else na dapat ganito ka, parang may nagdidikta sa'yo na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. So mahirap yun. Mararamdaman yung pressure yun pag may nagdidikta sa'yo. So, you said both. So, can you explain na bakit both sa'yo? Kasi minsan yung mga advice ng mga magulang sa atin, minsan nakakabuti rin yun eh. Siyempre, di ba? And at the same time, mahirap yun kasi hindi mo magawa yung gusto mo. Like, mabuti rin, like, pag nagdidikta sa'yo ng ganyan, like, mabuti naman yung, minsan kasi mabuti yung hindi naman sa pagdidikta ba, it's just like, expectation kasi pag sabing expectation, like may standards, di ba? Yeah. Ganto ka dapat, ganyan ka dapat. Dapat mga ganto ka, mga ganyan ka. You know what I'm saying? Yeah. Pero mahirap yun. Kasi mataas ng expectation ng magulang mo sa'yo. Paano pag hindi mo na-achieve yun? So, di ba? So what do you Masakit sa damdamin mo kasi nag-expect yung ganun ng magulang mo tapos hindi mo na-achieve yung mga expectations nila. I see. So for you, would you live by your own life kaysa expectation nila? Mahirap yun Mahirap yung guys Siguro I live my own life. I see. Kasi sa totoo lang, yung expectation ng magulang is just for the better you. You know what I'm saying? If you know what I know. Like, syempre pinalaki ka nila. Ayaw din naman ng magulang mo na makita ka na. You know what I'm saying? So, kung may expectation sila na, dapat mag-graduate ka, dapat mga ganito ka,
dapat maganyan ka. Sabi mo, mahirap yan kasi nag-ano ka sa expectation ng magulang mo, right? You said that, right? The thing about it is, don't give up. Try again. You know what I'm saying? Kasi, you wanna make your parents proud, Yeah. right? That's your main thing, right? Sinabi mo din sa akin off camera, right? So, if you wanna make it proud, be you, be your own life, and then keep your standards high, yung expectation nila na makuha mo talaga yun. And kung ma-fail ka man, do it again. Kung hindi mag-work yun, nakita mo yung ano na, oh, damn, hindi gumagana yan dito. I think dito ako mas magaling ako dito. Focus ako dito. Sabi nga nila, failure is a part of success. Yeah. So kung hindi mo man pero based from you, bro, kahit nalito ka sa question na yun, kung paano ka mag-ano sa sarili mo, malapit ka na din naman mag-graduate eh. You know what I'm saying? And you said that yung grades mo is high, right? So you actually living up your parents' expectation and you live your own life. See? You know what I'm saying? And then hindi mo din naman nahahayaan yung sarili mo na ma-fail ka tapos parang wala lang, right? Yeah. Yeah, try again, keep going. So, yun. So for living your own life and then someone's expectation, man, kahit anong pang sabihin nila sa'yo, man, just do your own thing. Live your life and achieve what you wanna achieve. Yan yung parang gusto ko i-explain kanina. Yan yung gusto. Pero like, hindi ko masabi kasi na may mental block ako. Like, parang may gusto akong sabihin kaso hindi ko masabi. It's Like, all good. naiisip ko like, pero It's all good, Ken. Come on, man. I know you wanna make your family proud. Of course. Who does not, right? yeah, who does not? So, next question, guys. You know, anong pagkatao or ugali mo ang tinatago mo palagi at bakit mo tinatago ito? Katamaran ko guys. Katamaran ko din. Bakit? Anong katamaran? On which part? San ka tinatamad? Sa lahat ng bagay, diba? Minsan, sa totoo lang guys, pag naglilinis ako ng bahay, tinatamad rin ako. Like yung katamaran ko, laging, minsan, buong araw, nasa bahay, nakahiga lang ako. Parang alam mo yun. Eh, pag nalaman ng tao yun, syempre nakakaya, di ba? That's crazy. Ako naman, for sure, meron din namang times and moment na tinatamad. Tinatamad din naman ako eh. You know what I'm saying? So, ano yung solusyon dyan? Ano yung solusyon sa katamaran mo? Sundin mo na lang mga utos sa mga magulang mo para hindi ka tawagin na ano, di ba? Natamad, para hindi ka tamad sa bahay. Yun yung solution. That's crazy. That's true. Yeah, you gotta... Sundin mo na lang. Sundin mo na lang kasi pagalitan ka. Yun, syempre. Yun hindi... Yun yung tinatago nga na tamad ka, no? Hindi naman tamad si Kente. Hindi, part lang yan ng growth. Ganyan talaga yan. Yeah, bro. Hindi ko alam. Minsan kasi guys, gusto ko lang talaga humiga. Sa bahay lang ako nakahiga, naka-cellphone. Alam mo yung nakahiga ka, nakatagilid, tas yung cellphone mo nasa harapan mo. Nanonood ng Facebook Reels, ganyan. Yun. Tsaka wala ka pa naman talaga magagawa ngayon sa ngayon eh. Because you're a high school student, right? And then, hindi ka pa pwede mag-work, right? Hindi, actually meron. Maglilinis ng bahay, ganun. Sasahin. Yung mga chores mo, kailangan talaga yan. Chores. Yun nga, yun yung... Doon talaga ako tinatamad guys. Especially magwawalis ka, tas bukas dumi na yung bahay. Magbabacuum ka. Tas pagka ilang oras lang, madudumihan na naman. Di ba nakakatamad yun? Well, kung hindi mo gagawin yun, sino yung gagawa nun? Mga magulang ko. Mga magulang ko, syempre. That's great. Igaling nga sila sa work eh. Ha? Igaling sila sa work eh. Oo, kung pagod sila, papautos ko sa kapatid ko. Nakahilaya lang naman yun sa inyo. Papautos ko sa kanya. That's crazy. Pwede naman kayo magtulungan eh. Ha?
Paano yun kung minsan, paano kung like tinatamad ka, like wala kang gana sa lahat? Di ba? Siyempre, hindi mo matutulungan yung kapatid mo. Ipapautos mo na lang sa kanya. Magaling ka. That's crazy. Man, that was funny. So, yun yung mga guys, mga tinatagong talent ni Kent. Katamaran. Katamaran. Yeah, so, next question. Kung yung lifestyle mo ngayon are exactly the same 5 years from now, masasabi mo ba na proud ka or matatakot ka? Hindi ako proud kasi walang progress. Walang progress. 5 years? Imagine 5 years, ganun pa rin buhay mo. Sino ba na, syempre hindi ako mapapayag nun. Walang progress. Gusto ko after 5 years, yayaman ako. You know what? Diba? Walang takot-takot. Sige, gusto ko 5 years, yayaman ako. Di ba? Yun yung, yes sir! Yes, sir. Matik yan. So, matatakot ka kapag ganun pa rin 5 years. Matatakot ako at the same time. Disappointed ako sa sarili ko. 5 years ba naman, tas ganun pa rin. Di ba? Ano ba nakikita mo sa sarili mo 5 years from now? Ewan ko. Hindi ko alam. Kunwari, lang, exactly the same 5 years. Ano ka ngayon siguro? What do you think? Like, what do you mean, Koy? Kunwari 5 years from, ngayon ikaw, tas 5 years na, tas ganun pa rin. Ay, nakaka-bad trip yun. 5 years after, tas ganun, tamad ka pa rin. That's crazy. Di pwede yun. Huwag yung gawin, guys. Dapat may progress kayo sa buhay nyo, ha. Okay. Okay. Kung sa progress naman, ano sa tingin mo? Yung, like, what do you mean progress sa buhay mo? Like, dapat, Like, nag-level up na yung status mo. Alam mo yung, elaborate. Like, what I mean by that is like, ay, ganun. Ito dati, mahirap lang to, ngayon yumaman na. But in order to achieve na yumaman na, anong kailangan mong gawin? Mag-study. First of all, kailangan mo mag-aaral. Pag-aralan mo kung paano yumaman. Kasi, nagsisimula lahat sa sa utak. Like, you need knowledge first. You know? Then, after that, pag once na nakuha mo na yung knowledge, na pag-aralan mo na, doon ka na magte-take action. I see. So, when you said pag-aralan, anong klaseng study? Research, or you have to take a course, or like street marks, mag-hustle ka? Anong klaseng study you mean? Like, magbabasa ng books. Knowledge. I see. Manunood ng mga vlogs, maghihingi ng advice sa iba. Di ba? I see. So, in order to be, rich, hindi mo kailangan mag-aral. You're saying hindi mo kailangan na magkuha ng course. Like, kailangan mo lang ng libro, ng knowledge. Siyempre, kailangan mo rin mag-aral. Kailangan mo rin ng advice sa mga teachers kasi sila talaga yung mentor. Like, sila yung madaming experience. So, kailangan mo humingi ng advice sa kanila para nalimutan ko sabihin ko, guys. So, para may matutunan ka sa mga sinasabi nila na nakakatulong sa'yo in the future. No? So, with this seeking advices, it will help you make you self-rich. Yun ba yun? Interesting. So, yung sinasabi mo lang is like seeking sa very knowledge person, No, kailangan mo rin syempre mag-study, like bigyan ng time. You need time. You need time like to read, to study, to research. So, kailangan mo din talaga makita yung specific book, na will help you rich. Well, yeah. I see. Yeah. I see. So, specific person, teachers, specific books, and then you have to study those. You have to give it a time, and then it'll make you rich. That's what you're saying. Yeah, and syempre, dapat sa mga circle of friends mo. Kasi guys, pag nagkakaibigan kayo ng mga walang pangarap sa buhay, lulubog sila, pati ikaw lulubog rin. So, syempre, kailangan mo
you gotta choose better friends, better circle Better na circle makakatulong din. sa'yo sa pag-angat. Mm. So, yun. Interesting. So with those circle of friends, tapos books, you study those books, and you seek advice to, mentors Yeah. na alam niya talaga. That will make you on top, yung goal mo. Interesting. 3 things, huh? And syempre, you gotta take action. There you go, actions too. Alam naman mag-aaral ka lang ng aral, tapos alam mo, hindi mo gagawin yung pinag-aralan mo, syempre walang mangyayari sa'yo. I see. Ganun yung guys. Interesting. At least, you know what I'm saying, you have a vision na this is one of the thing na kailangan kong gawin in order to, reach my goal. And especially character. Nakadepende rin yun sa attitude mo. Kasi like, pag pangit like ugali nyo, walang gusto makikisabay sa inyo. Alam nyo na yun. Kasi madami rin akong kilalang tao ganyan eh. Na ano ba? Like sa circle of friends namin, may mga taong ganyan, mga pangit ugali. So yun, wala talagang sasabay sa'yo pag ganun. You take note sa mga circle of friends ni Kent dyan. Pag ang pangit ang ugali nyo, pag mga wala kayong pangarap sa buhay, lulubog na. Pag wala kayong mga pangarap sa buhay, lulubog ka. Tandaan nyo yan, guys. Aray ko. Siyempre, kailangan mo rin, di ba, ayusin yung character mo, attitude mo. Kailangan mo maging humble, maging mabait. Para may mga taong gustong sumabay sa'yo, makipagkaibigan sa'yo, ganyan-ganyan. Kasi pag pangit ugali mo, wala talagang gusto makikisabay sa'yo. Kasi walang tutulong sa'yo, boy. Walang tutulong sa'yo. Sa mga struggles mo, ganyan-ganyan. Yun. Wow. That's interesting. Sigara, you have to choose your friends, you're saying. Yeah, you gotta choose your friends wisely. Wow, I see. Kunwari, eto, I give you a scenario. Kunwari, may kaibigan ka sa group of friends mo na sabi mo na walang pangarap sa buhay, you know what I'm saying, and ang sama ng ugali, what would you do? Bro, I'll distance myself immediately. Lalayo na ako. Didistansya mo na kagad yung sarili mo. Didistansya na ako. So, kunwari lang. Kasi, syempre pangit na yung ugali, sasabayin mo pa, di ba? So, syempre, you need to distance yourself immediately. And then, bago siya gumanon, you know what I'm saying, you guys made memories, like fun, everything, pero wala siyang pangarap sa buhay, and then, sama ng ugali nila, anong gagawin mo dun? Didistansya mo na kagad sarili mo. If like you guys are really close, what would you do? Siyempre, bibigyan ko siya ng advice, tutulungan ko siya. Pero pag hindi siya magbabago, ganun pa rin siya, choice niya na yun. Didistansya na ako. So, distance ka na agad? I see. Tutulungan mo pa siyempre. Like, bibigyan mo ng advice, ganun, na magbago ka na, ganyan, ayusin mo ugali mo. Pero pag once na ganun pa rin siya, hindi siya nagbabago, wala ka nang magagawa doon. I see. Like, nasa tao na talaga yun. Detach mo na agad yung emotions, yung effort, everything? Wow, interesting. Hindi naman, like, parang distansya lang, like, bigyan mo ng space. Hindi naman, like, i-detach lahat ng memory, syempre. Like, akala ko ka-cut off mo na agad yung friendship, hindi? Hindi naman, like, parang... Distance lang. Yeah. Hindi may ka-cut off mo yung memory, syempre. Kahit ganun, kaibigan mo pa rin yun eh. Like, di ba? May memories kayo, ganun. Pero, ganun lang din naman yun kung didistansya mo yung, yung sarili mo. Parang kina-cut off mo na din siya, right? Isn't it the same thing? Well, yeah. Distance lang, like, kaibigan mo pa rin siya, pero like, hindi ka na, like, sumasama sa kanya, like, ganun. I see. So, yun yung best, may... Yun yung advice ko, yeah. Interesting. Okay. Gotcha. Wow. So, for the next question, and then, just a reminder, sa mga masasamang ugali ng kaibigan ni Ken. Magpakabait na kayo, guys. Make sure you... Matanda na tayo. Ano kaya isipin ng mga kaibigan mo pag nakita niyo yung mga sinasabi mo ngayon? What would you think? Ano sasabihin? Siguro tatawa lang sila. Kasi pag kasama ko sila, hindi ako seryoso eh. Tawa lang ako. Kasi tatawa rin sila.
Ay, hindi ka nila take serious Hindi kapag kasi nagsabi ka. kung mag-approach ako sa kanila, syempre, tuwan-tuwa, ganyan ako. Like, good vibes, ganyan. Feel Mm. ko tatawa lang sila. But yeah, man. Pero guys, pag may natamaan sa inyo, ibig sabihin, totoo yung advice ko. Aray ko. But man, you guys are young. Yeah. Cherish your friendship and make sure you value your friendship. You know what I'm saying? And push. The word iron sharpens iron. So push you guys yourself each other. Pero that is the right thing na kung hindi mo na mabago yung isang tao, distance yourself. Yeah. That's really good. Nasa tao na yun. Like, ginawa mo na tinulungan mo na, binigyan mo na ng advice. Nasa kanila na yung kung ititake nila yung advice mo. Kung magbabago sila. That's good, Ken. You're being you. Very good. Shout out din sa circle of friends ni Ken. Yun, ha? Yun. So yeah, next question. Kailan yung last time mo na you felt genuinely alive? And ano yung ginawa mo? Yung nagano kami, 5 days bago ako pumunta dito sa Canada, nag-champion kami sa liga. Kaso nga lang, yung medal ko, naiiwan sa Pilipinas kasi nung natapos na yung liga, dito na ako sa Canada. Hindi ko nakuha yung medal ko. Wow. Yun lang. Pero, ano ba position mo doon? Ha? Anong position mo doon? Shooting guard. Shooting guard ka? Yeah. That was like 2 years ago, almost 3. Ilang taon ka nun? 14. 14 years old. Yeah. So like, anong klaseng liga ba? Is it school or barangay? Barangay. Wow, Sultan Kudarat. No, like barangay lang yung sa Purok ganun. Anong purok nyo kan? Purok Villa Clara. Shoutout sa inyo dyan, guys. No? Sino kalaban niyo yun sa finals? Purok Bagong Silang. Taga doon lang rin sa amin. Purok Bagong Silang? Yeah. I see. Guys, yung medal ko dyan, guys, bigay nyo sa akin pag uwi ko. Tingin mo may makakilala ka pa rin doon? May Meron. makakilala pa rin sa'yo doon? Meron. Mga relatives. Kasi close ko sila eh. I see. Hanggang ngayon, like, you guys communicate? Yeah. That's good. That's very good, bro. So, for the next question, ano yung mga nasa isip mo na bumabalik? Ano yung nasa isip mo na bumabalik sa isip mo tuwing gabi? Like, napapa-overthink ka. Ano yun? Kung gagraduate ba ako? Yeah, bro. What do you mean? You worry about that? And also, like yung mga like minsan gusto ko rin umuwi ng Pilipinas eh. I see. Homesick. Pero yung achieve mo sa high school, I think you're gonna achieve it. 100%. Ewan, yung physics ko is balagbag. Ano ba, bakit? Anong nahihirapan mo sa physics? Everything. Lesson. Yung mga torque, mga ganon. Yung mga ganyan, electricity. Sa mga watts na kayo. Tapos na kayo sa physical, like yung, ano nga tawag yun? Yung, may tinuro ba yung teacher niyo sa inyo yung sa pintuan na kapag pinush mo yung pintuan dito, malakas yung like mga normal force? yung normal force. Yeah, tapos na kayo doon. Tapos na kami doon. So, sa watts na, sa mga electric na Yeah, kayo. doon na kami sa mga watts. I see. Tapos na pala kayo doon. Ano ba sa tingin mo yung solution in order to, achieve, yung para maintindihan mo lalo yung physics? Should you give more time? Should you really understand the question? Ano ba? Should you really know how the formula works? Yeah, I think everything. You gotta like study. Ano mo yung formula. Memorize mo like each one. Paano gumanyan. Like how it works. And syempre, tatanong ka sa teacher mo. Yeah. That's very... Well, sa ano lang naman, kunwari, alam mo yung fundamental ng physics. Like naalala ko yung triangle nun, di ba? Yung formula ng triangle formula. Yung length times L. Yung length times height. Length times width times height. Yung parang triangle siya, tapos may mga letters dun sa tapos ito multiply mo, ito i-divide mo. Naalala ko yun eh. Length times width times height ata yung guys. I see. Nakalimutan tawag nun. I don't know, but Pythagorean theorem? I don't know. By a long time. Pero, kahit naintindihan mo yun, how it works, based on my experience lang it's just you have to really understand yung question talaga. You know what I'm saying? Kasi, kahit
alam mo yung fundamentals, pero hindi mo maintindihan yung question, yung tanong, it's really hard, bro. You know what I'm saying? So, I don't know. You said you have to work on giving it time, effort, and to study it in order to achieve hindi ka mabagsak doon. Mm. Siyempre, like, kailangan mo, like, kasi pag once na nalaman mo, paano siya i-solve, like, paano mo maano yung problem, like, madali na lang yun. Like, you need to study, like, for a long time. Pero yun, kailangan mo, like, paano ba ito explain? Kailangan mo like, study. Pagtuunan ng oras, I mean, yun. Ano ba yung ibig sabihin ng study sa'yo? Pag nilagyan mo ng oras, ano ba yung benefit nun? Pag binagyan mo ng oras na mag-study? Knowledge. Kuha ka ng knowledge. Knowledge, and then, yung main point talaga. Understanding. Maintindihan mo yung mga yung mga bagay. Sa mga bagay. Maintindihan mo kung how the, physics works. Yeah. Gravity, yung electric, bakit may you know what I'm saying, kinakalculate mo yun. Yung force, you know what I'm saying? So, yun yung tinuturo sa atin in order to understand. You know what I'm saying? So, yun na nga, in order to achieve those, kung nahihirapan ka sa physics, understand it. You know what I'm saying? Kahit gaano mo pa anuhin yung formula or everything, pero kung hindi mo naman naintindihan, then, wala na. It don't make sense, right? Bagsak na. So, yun lang yun, man. Punot at dulo is to understand how it works. Really. You know what I'm saying? Kahit ano pang iba to na question nila sa'yo, kung naiintindihan mo yung konsepto, that's it. You got it. Intindihin mo lang. Yeah, bro. But yeah, so yun yung mga na nag-o-overthink ka. Hindi lang yun. Oh, wow. Nag-overthink rin ako sa future ko. Kung may makakamit ba ako, wala. O baka after 5 years, magiging homeless na lang ako Yun yung iniisip ko Ewan ko guys. Bakit? Ba't ka na-overthink? Ewan lang, dumadaan lang sa isip ko. Like, parang naiisip ko lang. Like, anxiety ka doon. Meron ako anxiety guys. Social anxiety, like, nahihiya ako makipag-halubilo sa ibang tao, alam mo. Oo, kakasabi mo lang, ang laki ng circle of friends mo nawala lang yun dahil sa kanila, syempre. Naging madaldal din ako dahil sa kanila. Wow. So, yun. Yung physics mo, kung mag-graduate ka ba, of course, you could achieve the 2 things already. Yung future mo, don't worry about too much on your future. Focus on your moment. You know? Oh, so you're saying, like, just be yourself. Like, just enjoy the moment. Ganun. Hindi kasi, kung meron kang goal, kanari, diba, gusto mag-graduate niyan. Focus ka sa physics, understand it at this moment, and kung ano mga kailangan mong gawin mo. And eventually, dadating ka din dun. Right? Why you so worried about future kung yung anong kailangan mo ngayon, hindi mo pa tapos. Tapusin mo muna kung ano mo in this moment. Tapos proceed. Right? Hindi yung, wow, ano kayang ko in the future? Wala overthinker ako Malakas ako mag-overthink, guys. Magiging ano kaya maano ko in future. Be you at this moment, and kung ano yung ma-achieve mo this moment, focus ka doon and then proceed. Alam mo ba, mayroong mga taong bilang lang yung araw nila, and kung ano lang yung magagawa nila for sa 24 hours nila, kung ano yung gagawin nila kasi kinabukasan wala na sila. Meron mga taong ganun. So, why worry about the future too much? So, live at the moment. Cherish this moment. You're seeking knowledge, right? Yeah. This is knowledge. You discover yourself, you discover others' perspective. There you go. Cherish this. And then,
After nito, di ba may ano ka, may pupuntahan ka. Mm. Enjoy those moments too. Wala pang physics ngayon. Enjoy this moment. Wala ka pa sa school. Bukas pa yung school mo, right? Mm. Tapos mo na yung mga assignment mo, right? Mm. Live this moment. You don't have to worry about other things. Ito na yan, man. You know what I'm saying? Masaya ka ngayon, depressed ka bukas no? Dahil sa physics. Masaya ka ngayon, depressed ka bukas. And then kapag nasa physics class ka na, Oh. set yourself na nandun ka sa room and understand it. Pag tapos ka na doon, take those focus. Kung sa lunch ka, lunch. Kain ka, enjoy ka with friends. Kung nasa other class ka, focus yourself there. That's it. Why worry about future? Wala ka pa nga dun eh. Focus ka muna kung sino ka ngayon. Kung gusto mo, you wanna be strong, you wanna be smart, kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun, it will help you in the future. It will build you up in the future. Right? Ito, tingnan mo, ako ngayon. Look. Tingin mo ba sa ilang podcast na nagawa ko? Sa dami kong ginawang podcast, now I'm confident now. Like, natural na lang. Diba, you see my videos, like, nag-sponsor ako. Video sponsors. That's it, bro. Because I focus sa ngayon. It will help me now. Tapos, sa next podcast na naman, kunwari may episode na tayo na another podcast mo na naman, right? Ngayon, confident ka na. Ngayon, ano ka na kasi nag-focus ka sa ngayon. Right? It will help you out. So, don't worry about kung maging sino ka man in the future. Set a goal in the future and build yourself going in there. You got it? Yun, no? Bro, that's it, bro. That's the key. You know what I'm saying? So, Also, like, just be yourself. Like, enjoy the moment. yeah. Yeah, man. You So, worry kung anong about- ginagawa mo ngayon, yun lang yung gagawin mo. kung anong kailangan mong gawin ngayon. Oh. So, Right? Yeah. Ano ba kailangan mong gawin ngayon? Oh. Galingan mo kung paano ka mag-isip, paano ka mag-ano ngayon. Galingan mo kasi pag after ng video na to, makikita mo yung sarili mo. Ang galing ko dito ah. nakikita ko sa inyo. Paano, no? Pag na-upload na to, tapos na ano mo yung sagot, mali pala yung sagot ko, ganito pala, ganyan. O, di ba? Pero kung nag-focus ka ngayon, gagalingan ko ngayon, di ba? Oo. Hindi, ang ganda ng resulta. Hindi ko alam kung tama yung sinasagot ko. Hindi ko alam guys kung tama sinasagot ko guys ha, pero ginagamitan ko to ng utak. Yeah. Like kung ano naiisip ko, sinasabi ko. Pero hindi ko alam kung tama ba to or ano. Wala. Yeah. So yeah, next question. So yun na nga guys, you know, stay at the moment, set a goal in the future, and don't worry about the future. Focus in the moment. So yun. So next question, kung hindi factor yung takot, ano yung sisimulan mo bukas? If fear wasn't a factor at all, ano yung sisimulan mo bukas? Like, ano ibig sabihin ng voice? Ano ibig sabihin? Like, Kung yung takot doesn't exist, kung wala kang limit, wala kang self-doubt, wala kang takot na sa mga sabi-sabi ng iba, sa mga sa overthink mo, kung hindi nag-exist yun, kung wala kang takot na ganun, wala kang takot sa anyone else expectation, ano yung gagawin mo bukas? magiging NBA player na ako. Siyempre, nasa akin lahat ng confidence. Nasa akin lahat. Wala akong takot, di ba? Kahit sino pa yan. Magiging NBA player na ako. Pero paano mo ma-achieve yun? Napaka-imposible na yun bukas. Ha? Bukas agad na may play. Seryoso ba yan? Sisimula ko na mag-basketball ngayon. Sisimula ko na mag-basketball ngayon para bukas NBA player na ako. Di ba? Aray ko. Seryoso ba yan? Sige. Sige, Kasi, NBA player ka na kasi- bukas. Kasi wala naman takot, di ba? Hindi ka natatakot sino yung magiging kalaban mo or ano. So, yun. Kasi yung mindset mo, syempre may confidence ka. Iniisip mo mananalo ka, di ba? So, yun. Wala kang takot. Pero paano ako makakapasok nun bukas? Na,
Pray na lang kami. Idaan na lang sa prayer. Aray ko. Okay. But yeah, man. Oh, hopefully, you're gonna be successful tomorrow. Na maging NBA. Saan ka ba ida-draft? Sa NBI? Ano yung ano mo doon, position? Ha? Ano yung position mo doon? Helicopter. Kain. Water boy. Grabe, no? NBA. Grabe nga. Tapos taga-ano lang pala, no? Taga-punas ng court. Hindi, sir. Oo, sige nga. Kunwari, totoo yun. Saan team ka sa tingin mo pupunta? Siguro sa Toronto Raptors para malapit lang sa bahay. Malapit lang sa bahay, guys. Okay yan, guys. Hindi na kailangan bumiyahe kasi nakakatamad yun eh. Yun, no? Nakakatawa. Dahil nilolokoy ko lang yung Aray ko. katamaran ko eh. Nandito na sa sa vlog. Damn. So yun, guys, kung walang takot, if fear doesn't exist at all, magiging NBA player siya bukas. So, so yun, guys. So next question. Anong pressure ang nararamdaman mo and sino ang gusto? Anong pressure ang nararamdaman mo and sino ang gusto mo or anong gusto mo maging? Ang maging like sa career ba? Doesn't matter kung gusto mong maging NBA player, ano yung pressure, yung mga ganun. Siguro opinion ng mga ibang tao. Like, You really putting... mahirap yun eh kasi ganyan gusto, halimbawa gusto mo maging doctor tapos sabi ng mga ay si ganyan hindi naman matalino ganyan. Di ba? Like syempre pag once na marinig mo yun, syempre sasakit yung damdamin mo sa mga sinasabi ng tao, di ba? Kasi like sa mga opinion ng mga tao like ganyan wala silang tiwala sa iyo. Like na iniisip nila na hindi mo kayang i-achieve yung mga bagay na ganun. So yun yung pressure sa'yo. Well, sabi lang naman yun eh. It really doesn't matter and Pero- it's not up to them. Pero ang solution dyan, guys, is like just be yourself. Huwag kang makinig sa ibang tao. Like sa mga sinasabi nila ng ganyan. Pero mahirap lang kasi syempre nakakasakit ng damdamin yun, di ba? Sinabi sa'yo ng ganun. Hindi ka ba masasaktan doon? Well, I'll tell you what. Sa mundong to, walang ganung tao na, you know what I'm saying, na walang sinasabi. Right? Of course, di ka na, may ganun talagang tao, hindi mo talaga maalis yan, Ken. Ganyan. So, what you gonna do? Makikinig ka ba dun sa kanila? Hindi, pabayaan mo na lang. Oh, Opinion nila yun. Yeah. Well, no one's gonna stop you. It's Yeah. only you. You know what I'm saying? Hmm. Kung gusto mo maging NBA player talaga, who's holding you back? Yourself. Kahit sabihin ko, imposible naman yan. Pero kung nilagyan mo ng dedication talaga, I mean, you got the height. Ano bang height mo ngayon, Ken? 5'9" nata? 5'9", 5'8"? I don't know, 5'8", 5'9". 5'9". Tapos, meron ka pang, you're 17 years old, right? Yeah. 18, 19, 20, 21. May 4 years ka pa na tumangkad, right? Kasi matatapos yung height mo kapag nag-21 ka na. That's what the scientifically says. So if you really dedicated yourself there in 4 years, well, I don't know kung saan ka makakapunta talaga, man. See, imagine. Tapos 4 sasabihin ka lang, no, di naman yun talaga, blah, 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 blah. Don't matter. Yeah. Nasa sa inyo talaga yan, guys. Nasa sa inyo talaga yung... Nasa tao na talaga yun. Yeah. Hindi nasa tao, nasa sayo. Yeah, like nasa sarili na nila, depende na sa kanila yun. Yeah. You know. Well, naman, kung maapektuhan ka sa mga sabi-sabi ng tao, you have to learn that na hindi ka maapektuhan. You have to outgrow yourself on that. Kasi kung hindi mo ma-outgrow yan, masyadong iingay yung isip mo. Kasi you pay too much attention dun sa
sabi-sabi. So, outgrow yourself on that. So, kailangan mo lang pala ng masanay. Kasi may masasabi talaga yung mga tao, di ba? Like, Yeah. Tsaka hindi naman tutulad ng sinasabi nila eh. Unless, kung may ginawa kang masama, may inapakan kang tao. Yun talaga, maano talaga yun. Di ba? Kung may inapakan kang tao, tapos parang may argabyado na tao. Pag may tinatapakan ka, syempre. Yun talagang masamang sinabi. Pero kung nire-reach mo lang yung goal mo, wala. So, yun. Go outgrow yourself on that. So, next question. What would your future self be disappointed you didn't start earlier? Ano yung future self mo madi-disappointed ka kung hindi mo nasimulan ngayon? Ano nga ako? Kunwari, 5 years from now, 5 years from now, ano yung, kung titignan mo, look back in 5 years from now, ano yung magiging disappointed ka kung hindi mo sinimulan ngayon? Kung hindi ako nag-aaral. There you go. Yeah. Kasi mahirap yun. What do you mean? Aral sa high school or college? Like, kung hindi ko inaayos Or yung, university? hindi ko inaayos yung pag-aaral ko ngayong high school. Like, kung naging bulak-bulak ako, ganyan. 5 years from now, marirealize mo na lang na, ay, that pala, inaayos ko na yung pag-aaral ko para ma-achieve kong ganyan. Diba yun? So, yun yung madi-disappointed ka. I see. So, I mean, you started it already. Inaayos mo naman yung pag-aaral mo ngayon. So, your future self is secured na. Hindi ka madi-disappointed in your future. So, may tanong ako guys. Paano like, kung nag-aral ka ng mabuti, di ba? Siyempre, maayos pag-aaral mo. Paano sa pag-aaral na yun, bumagsak ka pa rin? Like, ginawa mo na lahat, nag-aaral ka. Paano yung resulta na yun is, hindi ka nakagraduate, hindi ka nakapasa, anong gagawin mo? Do it again. Retry again until you succeed. Try and try until you succeed. Never give up. So even though like when you fail many times, ganyan. Yeah. Ano naman, di ko pag na-fail ka, yun na yun. Give up ka na agad. You know what I'm saying? Nalo lang sa isip ko. That's what sa you isip do, ko, guys. Never, as long as you do your best, you put effort and time, tapos na-fail ka, now you learn something na, along the process, meron akong hindi nagawa. Now I do it again. I do it right this time. Then, imposible talaga na hindi ka masasucceed doon kung ginawa mo yun. Right? Kasi universe sees your effort, your everything, right? Then He will bless you with that. God will bless you with this. Na, grabe tong taon to, dedicated talaga. Kahit na bagsak siya, okay, guide him with this. Meron din kasi sa buhay na bibigyan ka ng bagsak, ng failure talaga ng buhay in order to make yourself learn something from it. Kunwari, bumili ka ng iced coffee. Inom sa'yo, tapos tinarato mo yung customer service ng pangit. Like, binigyan mo siya ng attitude. Right? For example lang, along the process na yung goal mo makabili ka ng iced coffee. Ngayon, binigyan ka ng mapait na iced coffee. So, ngayon, yun yung mali ko. So, ngayon, next time, I treat her properly in order to give what I want. Parang ganun. You know what I'm saying? Along the process, may natutunan ka doon, dapat hindi ko siya ginanon. Dapat. Like, ano lang yan, simple example lang yan. You know what I'm saying? Right? Yeah. Like, kumbaga, lesson learned. Yeah, lesson learned. Pero, man, deep inside, like, kung sa deep, ano lang talaga tayo. Wala namang taong talagang mababagsak kung bibigyan mo talaga ng 100% effort. Ng time, you know what I'm saying? Hindi talaga ako naniniwala. You know what I'm saying?
No. Noon, pag pinagtiyagaan. Yeah, no way, bro. No Like, way. There's no other way. siguro nababagsak lang yung mga tao dahil kulang sa effort. Nababagsak yung tao kasi hindi nila binibigyan ng 100%. Hmm. May marami pa silang inaano kung nag-focus ka na lang doon. Di ba? Kung gusto mo talaga maging doktor, man, it's really up to you, man. Focus ka doon. Di ba? E di kung ma-fail ka on the process, yun talaga yun. Then do it again. Then do it again until you get it. See? Kung gusto mo talaga yun talaga yung buhay mo na bago ka mamatay, kung bago ka mamatay kaya gusto mo talaga maging doktor, go ahead, bro. You know what I'm saying? Masisisi mo ba yung iba kasi sinasabihan ka na hindi ka maging doktor? No, bro. It's really up to you. So, live your, and focus. So, yun. Next question. Ano yung mga iniiwasan mo ngayon dahil alam mo na sa sarili mo na ikababago mo na ito? Ano yung mga situation o tao o bagay na iniiwasan mo na alam mo na pag hindi mo iniwasan to, problema to sa akin. Yung mga bagay na bawal sa akin. Yung gaya ng vape, sigarilyo, beer, okay. alak. Yun yung mga iniiwasan. Tsaka, syempre, sa mga taong nakakapaligid sa'yo, kung nagsisigarilyo or nagbe-vape, kailangan mo rin sila iwasan. Baka sa huli, magaya ka rin sa kanila. I see. So, kung ano yung environment mo Yeah, environment. Kailangan mo dumistansya doon. Then, there you go. Wow. Pero hindi ka naman you don't smoke, right? No, I don't. But you drink beer or... Konti lang. Konti lang. Siguro pag nagiinom lang ako pag may like occasion. Pag kasama ko pamilya ko. Yeah, pag dito lang, pwede. Pero it's not that bad na mag-inom ka ng beer or 1 or 2 pag celebration, why not? Pero like syempre, hindi lang sobra. Mayroon pag sobra kasi like, sobra na yun, di ba? Huwag lang i-abuse. Yeah. Nakakasama na sa akin. Pero kung sa tingin mo talaga na is really not good, then don't put yourself in there. Yeah. Kung ayaw mo uminom na gusto mong maging healthy habang buhay, why would you put yourself in there, right? Yeah. So, iwasan mo na yun hanggang maaga pa. And it's really good to na nasa tama kang mental state, right? So, it's very good. So, yun guys. Yun yung mga iniiwasan ni Kent. Dati pa hanggang ngayon, hanggang in the future, yung mga sigarilyo, vape, alak, Mahirap but yan, sometimes, guys. sa alak, occasion. Okay lang. Ano ba, hard or light beer? Lang. Beer. I see. Pero pag nainom ako ng beer, konti lang talaga, like, I see. So, yeah, wow. Is, really fun, answer and questions. Sa atin, and we hit the last question. Kung ito yung last conversation mo na makakapagbigay ng advice sa sarili mo, ano yung advice na sasabihin mo for kung sa past man, kung sa future man, or in the moment, ano yung advice mo sa sarili mo, for your younger self or older self, or you at this moment? Kailangan mo maging masipag. Alam niyo maging masipag kasi pag tamad ka sa buhay, wala ka talagang makakamit. Diba? I see. Yun yung tinatrabaho ko ngayon, huwag maging tamad. But, hindi ka naman tamad actually, right? Ha? Like, hindi ka naman talaga tinatamad actually. Like, alam mo yung ayaw mong tumayo Baka sa higa. Baka sa chores. Pero sa, like, for your self-goal, na hindi. Hindi naman. Ewan, hindi ko alam. Like, basta like, minsan nararamdaman ko lang. Parang ayoko lang tumayo sa higaan, ayoko maglinis ng ganyan, alam mo, nawawalan kang gana maglinis, magsaing. Why you have to do that? Yeah, pero kailangan mong gawin. Kailangan mo talaga gawin yun, lalo na pag nagka-family ka. Wala ka ng kapatid, wala ka ng magulang. You're by yourself with your family now, you gotta clean it. You know what I'm saying? So parang isipin mo lang to na parang training to para sa'yo. Training to sa'yo for the future. So yeah, Kent, thank you so much sa pagpunta,
And hopefully reach your goals and wag kang tamarin kasi yun yung mga tinatago mong you know what I'm Sana. saying? Anong sana? Sana. You gotta do it, bro. And don't worry about the future. Focus at the moment kung anong kailangan mong gawin at the moment. Enjoy your high school days kasi merong mga bata, merong mga high school na hindi nila na-enjoy yung high school days nila and yung mga last semesters nila. You have, kung ano yung mga nagawa mo na hindi mo pa nagawa this coming semester, do it, enjoy it, kasi once in a lifetime lang yung high school. Kasi kapag, for example, me, tapos na ako sa high school, tapos na ako sa college, right? Hindi ko na mababalik yung sarili ko sa high school ko. Right? So, you know what I'm saying? And then kung ano man yung mga, worries mo and kung ano yung mga ino-overthink mo, don't forget to pray. That's it. I mean, yeah. Ken, thank you so much. Any shout out bago, Shout out sa mama ko, sa papa ko, sa kapatid ko, sa tita ko dyan sa Pilipinas, kay lola, sa mga pinsan ko, sa father side, sa mga relatives ko dyan. Shout out sa inyo guys. Miss ko na kayo. Shout out po sa inyo. Last filler ka? Anong last? Balsario? Yeah, shout out po sa Felsario family sa Philippines. Shout out po kay tita, tito, nandito na po si Kent. You know what I'm saying? And shout out rin sa Umandap family, mga relatives ko sa mother side. I see. Sa inyo guys. Sa Philippines? I see. Sa Sultan Kudarat? I see. Sa Isulan ko is. So may mga sa Isulan? I see. So may mga family din kayo sa Iloilo. Interesting. I see. Pero yeah man, don't forget to ask your parents yung sa history ng Iloilo. Tatanungin ko mama. Yeah. Kung may alam sila nun, curious about it. Kasi Ilonggo tayo, And ngayon ko lang alam nalaman ko sinong tinanong mo sa akin. Hindi ko talaga alam yun. Totoo yun. So, if there's any, anything, kailangan mo ng assistance, ng help, don't forget and don't be scared to reach out to me, kung kailangan mo ng guidance or anything. Of course, I'll be there, call me, message me, kuya, o pagdating naman sa basketball, kuya, free ka, gusto ko mag-drills kasama, gusto ko mag-runs ka kasama ka, why not? Yeah. You know what I'm saying? Dinala ko din to siya guys isang beses sa liga. Na-score. Siyempre. Guys, nung dinala ko ni Kuya Jels, naninibago ako kasi first time ko magliga dito. Naninibago ako sa lahat. Bakit? Iba pala yung court, iba pala ang pagtakbo ng liga dito unlike sa Philippines. Bakit? Ano ba yung takbo ng liga dun sa Philippines? Kasi doon sa vibes, iba yung vibes ng liga dito kaysa doon, di ba? Kasi anong difference ng vibes doon tsaka dito? Dito, yung liga dito parang medyo tahimik, konti lang yung tao. Unlike sa Pilipinas, nagsisigawan talaga. Yeah, bro. Iba yung vibes. So, yun. Yan kasi yung liga din na yun is really not known. Yeah. Kasi konti lang naman Pilipino dito eh. Yeah. So, hindi maraming Filipino dito pero yung liga lang na yun hindi pa booming talaga ba? exposed. Yeah, hindi exposed masyado and limited lang yung doon, yung mga players. Kasi pag kunwari may dinala kang pinakamalakas na players doon, parang alam mo yun, parang poprotesta nila. Pili lang talaga yung yung players doon. Kasi kapag dadalin mo yung mga malalakas na players doon, then they're gonna protest it. So, parang may limit lang sila ba? You know what I'm saying? If may standards lang sila na ganito lang. So, paano kaya pag na-expose talaga yung liga dito? Kung ma-expose yung liga. Madaming manonood. Yeah, maraming, kunwari sa Mississauga, may ibang, yung All-Star, madami din nanonood doon. Yung sa Toronto, yun yung parang malaki talaga na liga doon kasi ang layo lang, you know what I'm saying? Yun man, doon marami talaga Pero iba talaga sa Pilipinas. Iba. Yeah. Iba talaga.
So dito pala, like madami palang liga dito. Kaso nga lang, hindi lang siya exposed. Like, Maraming liga, pero wala namang lahat ng tao manonood na hindi gaya dun sa Pilipinas, di ba? You know what I'm saying? Hindi lahat ng Filipino dito have time to play basketball and watch basketball. Right? yeah. Alam mo naman dito sa Canada, work, right? And work and then find something else kung anong kahiligan nila. It's not about basketball. You know what I'm saying? Work. Na mag-work and then, tara, kunwari nag-work ka Monday to Friday. Sige, tara, nood tayo basketball. Would you do that? See? Siyempre. See? Hindi. No, bro. So, iba dun sa Pilipinas kasi parang may ano sila dun eh. Iba dun eh. Iba talaga dun eh. Talaga. Alam mo saying? So, mayroon talaga dun na tambay lang manonood, right? Wala silang responsibility sa bills and anything. So, you know what I'm saying? Like, magtanim ka lang dun sa backyard mo ng mga gulay. Ganyan. Tapos, may festa dun, may laro dun. Nood tayo. Right? Parang gano'n. It's not the same as here. So, you're right. It's very big different vibe. So, Also, ibig sabihin ko, madami pala dito, like, mga liga or ano, like, Yeah. hindi nga lang, exposed. Oo, talaga kasi. May liga sa Niagara. You know, ang daming liga doon. May liga din dito sa Hamilton. May liga din sa Burlington. May liga sa Mississauga. May liga sa Toronto. Madami. Madami. Pero, you know what I'm saying, kahit stand out pa yung liga dito, you know, walang Filipino na manonood na. Siguro maraming manonood kapag finals lang eh. Yun lang. Pero pag regular season, playoffs, you know what I'm saying. Tsaka masakit ata sa bulsa yung liga dito. Yeah. Mahal. That's the thing too. Mahal ng liga dito. You have to find a way. We have to find a way in order to, you know, have a discount. You know, mga sponsors ganyan. Kasi mag-ano ka pa ng gym, no? Parang kung mag-host ka ng liga, Yeah. nasa iyo yung gym, no? I-rent Yeah. mo pa ng like ilang araw yon. Referees, you know what I'm saying? Yung mga Prizes, equipments. mga Yeah. awards. Yeah, equipments, mga medal, trophy, jersey, cup, whatever you want. Yeah. So yun. Anything you wanna add, Kent? You know? To our podcast, ano yung pinagbibisihan mo? Anything you wanna say? Meron ka bang nag-trending yung video mo sa TikTok? You know? Nag-trending, guys. Follow nyo si Kent. Ano yan? Sa TikTok ko, guys. 3,146 views. 3,000. Yun, no? Ano yung TikTok mo? Ito, guys, Can't see. Ilalagay ko na lang yan sa description. Send mo sa akin. Tuto ko sa camera. Yun, no? Follow yun na lang, guys. Yes, sir! Tingnan ko yung ano ko pa, guys. Yung sa Facebook. Yun, no? Yeah, Bila follow tayo- nyo siya, guys. bila tayo TikTok and sa sumikat. Facebook. Bila tayong sumikat, guys, Yes, sir! Kalokohan. You gotta make more a lot of that, man. It's funny. More videos to come, guys. Yeah. In the future. So, abang-abangan nyo yan, guys. Don't forget to follow, you know. Kent. Yeah. Ano Ken pala? C. Ay, Ken Ken- Falsario. Sa Facebook? Yeah, sa Facebook. Kent Pa- Fuller. Ken Falsario. Kent Falsario. Yeah. So, and then sa TikTok, Sa TikTok, Ken C. Kent C. Kent C. Tapos C CY. lang. CY. CY. Kent CY. I see. Any sa Instagram, sa YouTube. Sa YouTube, hindi ako Sa Instagram, guys, add yun na rin ako. Joke Yeah, lang. no? Hindi, add natin yan, man. Why not? Ayun, friend mo naman ako sa IG. Kentucky, yeah. Lalagay ko na lang. Yeah. Lagay ko na dyan. So, yeah, guys, hope you guys enjoyed this video and hope you guys, you know, learned something and, you know, sa mga circle of friends ni Kent dyan, shoutout sa inyo, you know. Kung bago na kayo, guys. Kung bago na kayo. And then, what else? I'm really thankful, you know, to have you and see you guys on the next podcast or video. You know, hope you guys enjoyed this. Thank you so much for watching. Kent, Thank you. easy, man. Yes, sir. Peace out. Peace out.